May pahayag din yata coming from the former president na itong nangyayari, mas sigurong mas mapupunta doon sa possibility na maging presidente sa 2028 yung kanyang anak. Ibig sabihin, ito nangyayari sa kanya, pwede makatulong para magkaroon pa ng mas malawak na suporta doon sa kanyang anak. What do you think of that? That is very possible, and in fact, that's happening already kasi doon sa aming mga service talaga meron silang pick up. Pero ang hindi niya na factor in is yung impeachment. Kaya it's incumbent upon us nakikita yung tama at mali na hindi tayo hihinto rito, assuming makulong na nga tuluyan sa dahig itong si Duterte. Hindi tayo pwedeng huminto dyan. Kailangan natin dito yung susunod, itong impeachment ni Sara. Kailangan tuloy-tuloy sa conviction para hindi na mawala na yung posibilidad na may babalik na Duterte sa poder dito sa ating bayan. And ganito, liliwanagin lang natin, Christian. Ito nangyayari kina Duterte, kay Sara, again, hindi ito dahil threat sila sa political future ng kung sino man, kaya sila iniipit. Hindi. Ito yung mga talagang nagkasala, gumawa ng mga labag sa batas. 'Di ba? In the case of Sara, yung kanyang plunder, naalala natin yung Mary Grace Piatos, huwag natin kakalimutan yon. Hindi ko mag-TikTok lang siya ng sayo-sayo dyan, o kaya magpaawa effect, suddenly makakalimutan natin. Buti na lang, because of the impeachment trial, lalabas po ito. Lalabas yung mga ninakaw nila, kung magkano yan, yung 125 million pesos in 11 days, yung meron silang safe house na 250,000 a day, tapos yung mga ilang na 600 plus million na confidential funds, pati may Davao pa. Yan yung mga ginawa ni Sara. Si Duterte naman, bukod sa pagnanakaw, I filed plunder cases, by the way, against Duterte. Tapos, itong mga pagpatay. Di ba? Ang daming kasalanan nitong mga to. Kaya natin sila tinutugis at sinisiguradong hindi na makabalik sa pwesto. With the arrest of the former president, sino sa tingin niyo yung dapat sumunod na ipa-aresto po? Ang kailangan talaga is si Sara Duterte na. Kung hindi man mapa-aresto, kailangan ma-convict sa impeachment. Focus lang tayo. Yan ang threats to our democracy in our country. Kaya kailangan tutukan natin. Lahat ng kailangan na pwede nating lakas ay itutok natin doon. Pag nangyari dyan, kasi concurrent naman, ito naman si Pulong Duterte, magsisimula na yung preliminary investigation sa kanya tungkol dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment naman. No? At sigurado ako dyan, pag nag-issue ng warrant yun, sisibat na rin yan. Kaya yan yung mga antabayanan po natin. Yung kay Sara, na binanggit nyo si VP Sara Duterte, base dun sa mga testimonya, I think ang nagdawit sa kanya si Las Cañas, no? Tama po ba? Yes. Okay. Ano ba yung claim na pananagutan niya dito sa crimes against humanity na accusation? Alam po natin na responsable siya, especially nung panahon na mayor siya. According kay Sergeant Las Cañas, pinagpaalam sila kung pwede pang ituloy yung kanilang extrajudicial killings. Pinayagan sila ni Sara Duterte, pero dukutin daw nila at patayin dun sa mga grave sites, yung mga quarry. So ginawa nila yon. Yung mga pagpatay na yon, covered yon sa kanya. So alam natin for a fact na may kinumit din siyang crimes against humanity. Unfortunately, ang standard ng evidence ng ICC masyado mataas. Hindi pwedeng isa o dalawa lang yung nagsasabi. Kailangan the whole body of evidence would corroborate para lang ma-point dun sa guilt nung akusado. Kaya hindi natin na inaasahan na may issuean din ng warrant si Sara Duterte.
at most si Bato de la Rosa. Pero this may come siguro mga several months to a year from now pa. Medyo Bakit? dalawang factor nakikita ko kasi ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ICC yung case ni Duterte, ni Digong. Kasi hindi naman ano yan hindi naman mucho ika nga yung ICC in terms of resources. So fino-focus nila doon sa likely na mako-convict nila. Ito ngayon, after na ma-free up itong investigators dito sa kay Duterte case, pwede na yan mag-branch out to build yung case kay Bato de la Rosa. May mga common evidence sila pero meron pang mga kulang na mga testigo na would solely point to Bato de la Rosa. Doon po ba sa communication ninyo, sino pa yung mga dapat sa tingin yung maparusahan dito? Kasi si Bato yung main implementer niya na PNP chief, hindi po ba? Lumulutang din of course yung pangalan ni retired General Oscar Albayalde, sina Vitaliano Aguirre, yung Justice Secretary ng panahon na yon. Ano po ba yung mga pananagutan nito sa tingin ninyo? Actually, yung una naming mga isinumite na communication, marami ho doon. Maraming liable. Tapos consistent doon sa mga earlier convictions ng ICC. May isang komentarista lang sa radyo na in-encourage lang yung extrajudicial killings. Yung tipong, tama yan, sige, ituloy nyo pa, patay. Nadamay siya doon sa head of state. So pati siya na nag-engganyo, convicted siya. Kung ganung standard lang, nako marami dito. Maraming dapat. Kaso nga, hindi na ngayon because of the limited resources of the ICC, hindi na sila ganoon ka-expansive yung kanilang investigasyon. Nagfo-focus na lang talaga sila dun sa mga leaders. Pero yung mga ranking PNP officers under Bato de la Rosa, na guilty, ay kakasuhan naman natin dito sa local case natin, yung Republic Act 9851. Doon natin sila kakasuhan. Crimes against humanity din, pero ito na, yung mga lower ranking officers. Kailan nyo balak isampayan yung kaso na yan sa lower ranking officers ng PNP? Actually, hindi naman po kami na ang magpa-file yan kasi sa DOJ mismo meron ng case build-up na nangyayari para mapanagot din itong mga willingly nagpagamit doon sa war on drugs ni Duterte. Ano sagot nyo rin sa naratibo na bakit isinusuko yung dating Pangulo doon sa kapangyarihan ng mga banyaga? Diba? Para sinasabi nila, wala silang jurisdiction. Yan ang paulit-ulit na binabanggit nila simula kaninang umaga. Ano pong tugon nyo ron? Yan po, yan nga, yan yung mga legal defenses na lang nila, kino-confuse nila yung mga tao, or parang pinapakita nila na inaapi, or something illegal is being done to them. Pero ito po ang basis niyan. Doon po sa Rome Statute, nung pumirma tayo noong 2011, at kasama dyan si Presidente Marcos sa pagpirma dyan, nakalagay dyan na covered tayo nung Rome Statute, yung lahat ng articles dyan. Tapos may Article 127 dyan, 127, na sinasabi na kahit nag-withdraw tayo ay nag-agree na covered pa rin ng jurisdiction ng ICC yung mga panahon ng miyembro tayo. Kasama yan po sa pinag-agrihan natin. At yan ay na-affirm na ng Korte Suprema 15-0 na sinasabing may jurisdiction ang ICC during the time na miyembro tayo. Kaya itong bunga ng jurisdiction na yan, itong warrant of arrest ni Duterte. Now, ang tanong, bakit natin sinusuko yung ating isang Filipino citizen? Nandoon naman yan sa batas ng Republic Act 9851 na yung batas na nagde-define ng crimes against humanity, genocide at iba pang war crimes.
Sa Section 17 niyang batas na yan, pwede po nilang tignan, i-google ng mga kababayan natin, jurisdiction, dun sa second paragraph, nakalagay doon, ang Philippine government authorities may surrender an accused na iniimbestigahan ng isang international tribunal. So specifically, itong ICC, di ba? It's almost specific. So pag kami akusado na gumawa ng krimen, ng crimes against humanity at iba pa, similar dun sa 9851, pwedeng isurrender ng Pilipinas yan, ng government authorities. So with consent ito, hindi tayo nagsosurrender ng ating soberenya, kundi this is with consent. Inaano natin, pagka iniimbestigahan ng International Tribunal. It's almost, kumbaga, swak na swak dito sa circumstances natin ngayon. Yun po. Okay. Bilang panghuli, kasi may mga speculation din na nandun na sa Hong Kong yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi pa dumiretso dun sa application for, let's say, political asylum? May mga speculation yung iba, baka nilaglag ng China itong si Duterte. Pero naglabas naman ng pahayagan China, hindi po ba yung wag i-politicize, di ba? Address to the ICC. Ano po bang basa niyo rito sa mga nangyaring ito? Hindi ko po alam kung anong source nung nagbigay ng ganyang opinion, pero sa pananaw ko po, hindi ho mangyari. Kasi hanggang dikit sila ni Xi Jinping. Maraming pabor na nakuha ang China nung panahon ni Digong for him to do that to an ally, political ally. So palagay ko ang nangyari dito is, while yun yung kanilang contingency plan palagi, na pagka merong umuugong na warrant, takbo ka agad ng Hong Kong, gawa ka ng kunyaring event dyan to justify kung bakit ka pumunta dyan. Tapos nakikiramdam sila. Palagay ko si Duterte, somewhere, at some point nakita niya, baka tinamad na siya doon, parang ayaw niyang tumanda doon at mamatay doon. Na-bore siya siguro, the weather is not perfect for him, the food may not be ideal for him. Siguro nagsapalaran siya, kaya siya bumalik. Tapos yun lang nga, na miscalculate nila. Akala nila, nagtatanong sila, chine-check nila sa website, meron bang red notice? Wala. Nagtatanong sila sa mga contact nila. In the know, nobody was confirming anything. Kaya nga, maganda yung nangyari na hindi po natin inilabas at kinumpirma yung existence of a warrant noong mga panahon, yung Friday over the weekend. Dahil dyan nagkaroon sila ng kumpiyansa na wala pang warrant. It is safe for them to go back. At yun na nga, parang pumasok sila sa bitag. Talagang walang escort, tapos hindi sila makapasok, hindi makagalaw kahit sino. Sila Bongo, na deny yung access nila. Pero yan, si Bongo, dapat sisihin din niya. Kasama niya na yan. Ando doon na, iniwan niya. Magkakasama na sila sa Hong Kong. So, ganun ba? Nagbigay naman ng pizza kanina. Nag-deliver ng pizza. Yun na nga. Pero, ito po, yan yung sa tingin ko nangyari. Nagkaroon siya ng change of heart na, sige, balik na lang tayo at para doon na tayo manindigan, malay mo, it will lead to Sara assuming as president. Pero it was a gross miscalculation at siguro talagang tinadhana na ng Diyos ito. Ito na yung kanyang penance.